Sa simula, akala ko'y simpleng araw lang iyon. Papasok ako sa klase, makikinig sa mga lektura, tapos uuwi muli sa bahay. Walang masyadong kakaibang mangyayari. Pero sino nga ba ang makakakita ng hinaharap? Sino ang makakapaghula na sa araw na yon ang puso ko'y tuluyang mababasag? Siya ang dahilan kung bakit tila mas maliwanag ang bawat umaga. Si Marcus, ang lalaking matagal ko nang hinahangaan. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang damdamin ko para sa kanya. Siguro noong pinagtanggol niya ako sa harap ng buong klase dahil sa maling akusasyon ng guro. O baka noong nakita ko siyang tumulong sa isang matandang naglalakad sa kalsada kahit na umuulan. Kahit ano pa man ang dahilan, isa lang ang sigurado. Siya ang naging sentro ng mundo ko. Ngunit sa kabila ng paghanga ko, hindi ko kailanman inisip na mapapansin niya ako. Hindi ako tulad ng ibang babaeng pinapalibutan ng mga kaibigan. Maganda at laging masaya. Tahimik ako. May sarili akong mundo at bihirang makipag-usap. Kaya nang biglang kinausap niya ako sa cafeteria, halos hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Parang tumigil ang oras. Ang tinig niya'y malalim, may halong lambing. Nang ngumiti siya, ang buong paligid ay tila lumiwanag. "Yes, Pia," sabi niya, na para bang matagal na kaming magkaibigan. Hindi ako nakasagot agad. Napatitig lang ako sa kanya, nagtataka kung bakit ako ang pinili niyang kausapin. "May klase ka ba mamaya?" tanong niya, sabay turo sa upuan katabi ko. Tumango ako, pilit na iniwas ang mga mata ko sa kanya. Pero umupo pa rin siya. Binigyan ako ng ngiti na parang sinasabi niyang, "Ayos lang, huwag kang kabahan." At doon nagsimula ang lahat. Ang mga pag-uusap, ang mga tawanan, ang mga sandaling akala ko'y espesyal. Sa loob ng ilang linggo, naging madalas na ang paglapit niya sa akin. Sa library, sa hallway, kahit sa mga pagkakataong hindi ko inaasahan, laging naroon siya. Minsan, tatawag siya para lang kumustahin ako. Minsan naman, magpapadala siya ng simpleng mensahe, "Ingat ka pa uwi." Sa bawat pakikipag-usap namin, unti-unting nahulog ang puso ko. Hindi ko na napansin kung paano ko siya naging parte ng araw-araw ko. Naging bahagi na siya ng routine ko, ng buhay ko. Hanggang sa isang araw, may sinabi siya na halos ikalunod ng puso ko sa tuwa. "Alam mo, ang saya mong kasama," sabi niya. Sabay hawak sa braso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ikaw ang taong matagal ko nang hinahanap. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Ang mga salita ay natigil sa dila ko. Ang puso ko'y tumibok ng mabilis. Tumango lang ako. Pilit na itinatago ang kilig na umaapaw sa dibdib ko. Simula noon, tila nag-iba ang mundo ko. Mas maliwanag ang mga araw. Mas magaan ang bawat hakbang ko. Alam kong hindi pa niya sinasabing mahal niya ako, pero sapat na ang mga ginagawa niya para paniwalain akong may pag-asa. Sapat na ang bawat tingin, ang bawat tawag, hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ko. "May lakad tayo mamaya," sabi niya, habang nakatayo sa tapat ng locker ko. Sorpresa. Hindi ko na siya tinanong kung saan kami pupunta. Basta pumayag ako. Sa isip ko, baka ito na ang araw na aaminin niya ang nararamdaman niya. Baka ito na ang araw na magiging kami. Dinala niya ako sa isang maliit na coffee shop sa labas ng bayan. Tahimik ang lugar. Halos walang tao. Ang ilaw sa loob ay dim, sapat lang para magbigay ng romantikong ambience. Umupo kami sa isang sulok, malayo sa iba. Sa bawat minuto, ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Ito na ba? Ito na ba ang sandali? "May sasabihin ako sa'yo," sabi niya, habang hawak ang tasa niya ng kape. Ang mga mata niya'y seryoso, pero may halong lambing. Tumango ako, pilit na pinipigilan ng nerbiyos. "Gusto kita, Mika." Ang mga salitang yon ay parang musika sa pandinig ko. Hindi ko na napigilan ang ngiti ko. Ang damdamin ko'y parang paputok na sumabog sa kalangitan. Hindi ko alam kung paano sumagot, kaya tumango lang ako. Pilit na itinatago ang luha ng saya. Ngunit hindi tumagal ang sandaling iyon. Sa likod ng coffee shop,
May isang grupo ng mga lalaking biglang pumasok. Pamilyar ang mga mukha nila. Mga kaibigan ni Marcus. Tumayo ang isa sa kanila. Malaki ang nangiti at nagsalita ng malakas. "Pare, panalo ka na," sabi niya. Sabay tawanan ng iba. Napatingin ako kay Marcus. Nagtatanong ang mga mata ko. Pero hindi siya sumagot. Tumayo siya. Naglakad papunta sa mga kaibigan niya at tumawa. "Sorry, Mika," narinig ko siyang sabihin. "Pustahan lang naman to. Hindi ko akalaing magugustuhan mo talaga." Ang mga salitang iyon ay parang espada na tumusok sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ako makakagalaw, kung paano ako makakapagsalita. Naramdaman ko na lang ang mga luhang tumulo sa pisngi ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang katotohanang ginamit niya lang ako o ang katotohanang naniwala akong totoo siya. Tumayo ako. Nanginginig ang buong katawan. Hindi ko na siya tinanong. Hindi ko na siya sinubukang intindihin. Ang sakit ay masyadong malalim, masyadong sariwa. Lumabas ako ng coffee shop. Hindi alam kung saan pupunta. Ang buong mundo ko, ang mundong akala ko'y puno ng pag-asa, ay biglang bumagsak. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, narinig ko ang isang boses. "Mika, teka!" Sigaw ni Marcus, habol ang hininga. Hindi ko siya nilingon. Ngunit nang hawakan niya ang braso ko, napilitan akong huminto. "Hindi mo naiintindihan," sabi niya. Desperado ang tono ng boses niya. "Hindi lang ito pustahan, may iba pa. May dahilan kung bakit ko ginawa to." Hinarap ko siya, puno ng galit ang mga mata ko. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko. Nanginginig ang boses ko. Ngunit bago siya makasagot, biglang dumating ang isa sa mga kaibigan niya. Hila-hila ang isang babae. "Marcus, tapos na ang laro. Huwag mo nang gawing komplikado pa," sabi ng lalaki, habang ang babae sa tabi niya'y nakangiti ng mapanlinlang. Napatingin ako sa babae. Pamilyar ang mukha niya. Siya si Angela, ang ex ni Marcus. At sa isang iglap, naintindihan ko ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw mula nang mag-umpisa ang pagpaparamdam ni Adrian, ang lalaking matagal ko nang hinahangaan, tila hindi ko na mapigilan ang kilig na bumabalot sa puso ko. Sa tuwing magpapadala siya ng mensahe, ramdam ko ang init ng kanyang interes. Madalas siyang magtanong tungkol sa mga hilig ko, mga paborito kong pelikula, pagkain, pati na rin ang mga pangarap ko. Sa bawat sagot ko, may natural siyang alingaw-ngaw ng saya na para bang talagang mahalaga sa kanya ang bawat detalye ng buhay ko. Hindi ko maitatanggi na unti-unti akong nadadala. Ang mga mata niyang tila, laging may lihim ng ngiti tuwing magkausap kami. Ang boses niyang malalim, ngunit magaan pakinggan. Lahat ng yon ay tumagos sa akin nang walang babala. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may isang taong nakikita ako bilang espesyal, hindi lamang bilang simpleng babae sa gilid. Sa isang Sabado ng hapon, bigla niyang inanyayahan akong magkape. Halos hindi ko na mapakali habang naghahanda. Pinili ko ang pinakamaganda kong damit. Siniguradong maayos ang buhok ko. At kahit hindi ako sanay, naglagay ako ng konting lipstick. Nang dumating siya sa harap ng bahay namin, suot ang simpleng itim na polo at maong. Parang ang lahat ng ginawa kong paghahanda ay walang kwenta. Ang presensya niya ang tunay na nakakaakit. Habang naglalakad kami papunta sa malapit na coffee shop, naging madaldal siya. Sinabi niyang napansin niya raw ako sa klase noon pa man. Pero hindi niya alam kung paano magsisimula ng usapan. "Ang tahimik mo kasi," sambit niya, sabay kindat. Natawa ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na matagal ko na ring inaasam ang araw na ito. Sa coffee shop, tila napakabilis ng oras. Napuno ang bawat minuto ng kwentuhan, mula sa mga karanasan namin sa eskwela hanggang sa mga plano namin sa hinaharap. Sa tuwing tumatawa siya, nararamdaman ko ang kakaibang init na nagmumula sa loob ng dibdib ko. Paano ba nangyayari ito? Paano ba ang isang taong tulad niya ay bigla na lang nagkaroon ng interes sa akin? Nang bigla siyang tumigil sa pagsasalita, tiningnan niya ako ng diretso sa mata. "Alam mo," sabi niya, "hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang mundo kapag kasama ka."
Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Nagtago ako sa likod ng tasa ng kape, pilit na itinatago ang pamumula ng pisngi ko. Pero sa loob-loob ko, umuusbong ang pag-asa. Baka nga totoo siya. Baka nga may nagmamahal sa akin. Ilang linggo ang lumipas at naging mas malapit kami. Madalas kaming mag-usap, magkwentuhan, at kahit magtawanan ng walang dahilan. Nakikita ko na rin ang pangalan niya sa mga notifications ng phone ko halos araw-araw. Sa bawat mensahe, ramdam ko ang pag-aalaga niya. Ang tila pagnanasa niyang mapalapit pa sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Oo, mahal ko na siya. Mahal ko na si Adrian. Isang gabi, nagpasya siyang anyayahan ako sa isang maliit na salo-salo kasama ang barkada niya. Bagamat kinakabahan, pumayag ako. Gusto kong makilala ang mga taong malapit sa kanya. Gusto kong ipakita na handa akong maging bahagi ng mundo niya. Pagdating namin sa bahay ng isa niyang kaibigan, agad akong sinalubong ng mga ngiti. Ang barkada niya ay masayahin, madaldal, at tila tanggap naman ako. Sa kabila ng lahat, nanatili si Adrian sa tabi ko. Parang sinasabing hindi niya ako pababayaan. Sa bawat sandali, ramdam ko ang saya. Ang pakiramdam na kabilang na ako. Ngunit habang tumatagal ang gabi, may napansin akong kakaiba. Ang ilang miyembro ng barkada niya ay pasulyap-sulyap sa akin, na para bang may alam sila na ako'y hindi. May mga bulungan na hindi ko maintindihan. May mga ngiti na tila may halong pangungutya. Nang magtanong ako kay Adrian, ngumiti lang siya at sinabing, "Wala yan, relax ka lang." Sa gitna ng tawanan, biglang tumayo ang isa sa kanyang kaibigan, si Marco, at nagsalita. "Uy Adrian, mukhang panalo ka na, ha?" Sabay tawa ng malakas. Ang iba ay tumawa rin, habang ang ilan ay tila nagpipigil. Napatingin ako kay Adrian, naghahanap ng sagot. Anong ibig sabihin nila? Tanong ko, nang marahan ngunit puno ng tensyon. Ngumiti siya, pero hindi ko nakita ang dating lambing sa mga mata niya. Sa halip, may kung anong lamig na bumalot sa ekspresyon niya. "Huwag kang mag-alala, wala to." Ngunit hindi ko na mapigilan ang kaba. Tumayo ako, tumingin sa kanilang lahat, at muling nagtanong, "Ano bang nangyayari dito?" Si Marco ang sumagot, hindi na pinigil ang sarili. "Alam mo, ang simple lang naman. Pustahan to eh. Sino ang unang makakapagpaibig sa'yo? At kita mo naman, Adrian ang nanalo." Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga salitang yon. Pustahan. Paano naging laro ang lahat ng pinaniniwalaan kong totoo? Paano naging laro ang pagmamahal ko? Napatingin ako kay Adrian, umaasang magbibigay siya ng paliwanag. Ngunit nanatili siyang tahimik, hindi makatingin sa akin. Tumayo ako, nanginginig ang mga kamay, at naglakad palabas. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero ang sigurado ko, hindi ko na kaya. Sa likod ko, narinig ko ang tawanan nila, ang mga bulungan, ang panunukso. Ang tunog na yon, ang tila naging martilyo na unti-unting winawasak ang puso ko. Pero bago ako tuluyang makalayo, naramdaman kong may humabol. Si Adrian. Hinawakan niya ang braso ko, pero hindi ko siya tiningnan. "Sandali," sabi niya, "hindi ito ganon." Pinigil ko ang luha ko, ang galit ko. "Ano nga ba? Paano mo ipaliliwanag ang ganito?" Hindi siya agad sumagot, ngunit sa huling saglit, may binitawan siyang mga salitang halos nagpabagsak sa akin. Akala ko laro lang, pero iba. Hindi ko sinasadya, mahal kita. Paano mo paniniwalaan ng isang taong mulat sa pool ay nilaro ka lang? Sa sumunod na linggo, nagbago ang lahat. Bigla siyang naging sobrang attentive. Si Adrian, ang lalaking akala ko'y isang pangarap na unti-unting nagiging realidad. Tuwing break sa klase, palagi siyang nasa tabi ko, nakaupo, nakangiti. Kahit minsan ay wala siyang sinasabi, sapat na ang presensya niya para mapawi ang kaba sa dibdib ko. Tila ang mga mata niya ay nagsasabing, "Ikaw ang mundo ko." At sino ba naman ako para hindi maniwala?
Isang umaga, habang ang araw ay dahan-dahang bumabagsak sa mga dahon ng akasya sa campus, binigyan niya ako ng paboritong tsokolate ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang simpleng detalye na yon, pero kinilig ako. Para sa'yo, sabi niya, kasabay ng pag-abot ng kanyang kamay. Naramdaman ko ang init ng palad niya. Napangiti ako at sa sandaling iyon, naisip ko na baka nga may posibilidad. Baka nga totoo ang nararamdaman niya para sa akin. Naging madalas ang mga pag-uusap namin. Sa chat, sa tawag, kahit sa personal, hindi siya nagkulang. Pinapangarap ko na baka ito na nga ang simula ng kwento naming dalawa. Isang gabi, tinanong niya ako kung maaari kaming mag-dinner sa isang maliit na restaurant malapit sa campus. Ang simpleng tanong na yon ay parang bomba sa sistema ko. Nakatitig ako sa screen ng cellphone ko, nanginginig ang mga daliri habang tinatype ang sagot. Oo, isang simpleng oo ang sagot ko. Pero sa loob ko, parang sumabog ang 1,000 paputok. Dumating ang araw na yon. Suot ko ang pinakamaganda kong damit, hindi masyadong formal, pero sapat para mapansin niya. Nang makita ko siya sa pintuan ng restaurant, ang puso ko'y parang naipit sa pagitan ng kaba at saya. Ang postura niya, ang ngiti niya, parang pelikula. Sa bawat hakbang ko papalapit sa kanya, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ang ganda mo, sabi niya nang makita ako. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin niyon. Ngumiti na lang ako, pilit na pinipigilan ang pamumula ng pisngi ko. Sa loob ng restaurant, tila kami lang ang tao. Ang bawat paggalaw niya, ang bawat sulyap niya sa akin, lahat ay tila perpekto. Pinag-usapan namin ang mga paborito naming pelikula, musika, at kahit ang mga pangarap namin sa buhay. Sa gabing yon, pakiramdam ko'y wala ng ibang tao sa mundo, kundi kami. Pero sa kabila ng lahat ng saya, may kung anong bumabagabag sa akin. Minsan, sa gitna ng tawanan namin, may mga sandaling parang tumitingin siya sa malayo, na para bang may iniisip siya. Hindi ko binigyang pansin niyon. Baka pagod lang siya. Sabi ko sa sarili ko. Pagkatapos ng dinner, naglakad kami pabalik sa dorm. Hindi pa rin bumibitaw ang ngiti sa mukha ko. Salamat, sabi ko sa kanya. Sa lahat. Ngumiti siya, pero may kung anong kakaiba sa ngiti niyang iyon. Hindi ko maipaliwanag, pero may bahid ng lungkot o baka pag-aalinlangan. Walang anuman, sagot niya. Ikaw naman ang dahilan kung bakit masaya ako ngayon. Sa sandaling iyon, gusto ko siyang yakapin, pero pinigilan ko ang sarili ko. Baka maaga pa para doon, baka dapat maghintay pa ako. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit kami. Dumating sa puntong naramdaman ko na hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Mahal ko na siya. Hindi ko alam kung paano, kung kailan nagsimula, pero alam kong mahal ko na siya. At sa tingin ko, mahal din niya ako. Isang araw, habang magkasama kami sa tambayan, bigla niyang sinabi, "Pwede ba kitang tanungin ng isang seryosong bagay?" Kinabahan ako, pero tumango ako. Siyempre, paano kung may malaman kang isang bagay tungkol sa akin, isang bagay na pwedeng magbago sa pananaw mo sa akin? Napakunotno ako. Ano ibig mong sabihin? Umiling siya at ngumiti, pero halatang pilit. Wala, kalimutan mo na lang. Hindi ko na siya pinilit. Siguro may pinagdadaanan lang siya. Pero hindi ko alam na ang tanong na yon ang magiging simula ng isang masakit na katotohanan. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, napadaan ako sa isang maliit na tindahan ng milk tea malapit sa campus. Narinig ko ang tawanan sa loob. Sa una, hindi ko yun pinansin. Pero nang marinig ko ang pangalan ko, napahinto ako. Pare, hindi ko akalain na magiging ganito kadali. Grabe, ang bilis niyang mahulog. Pamilyar ang boses. Napasilip ako sa loob at doon ko nakita si Adrian kasama ang mga kaibigan niya. Pustahan nga, di ba? Sabi ko sa inyo, kaya ko siyang paibigin sa loob ng 1 buwan. Halos mabingi ako sa narinig ko. Parang bumaliktad ang mundo ko.
Gusto kong pumasok, gusto kong kumprontahin siya, pero hindi ko magawa. Nakatayo lang ako doon, naninigas, habang naririnig ko ang tawanan nila. Pero pare, parang seryoso ka na ah? Tanong ng isa sa mga kaibigan niya. Tumawa si Adrian, pero hindi niya agad sinagot. Alam mo, hindi ko alam. Pero pustahan lang naman ito, di ba? Wala namang seryosohan dito. Sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng kulay sa mundo ko. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi sa dorm. Hindi ko alam kung paano ko napigilan ang luha ko. Pero isang bagay ang malinaw, ang pagmamahal ko, ang tiwala ko, lahat ng yon ay ginamit lang niya. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay akong naramdaman. Hindi ito galit, hindi ito lungkot. Ito ay isang tiyak na desisyon. Kung nagawa niyang gamitin ang puso ko bilang laro, hindi ako magpapatalo. Hindi ako ang taong basta-basta nalulugi. Pagkatapos ng pag-amin ni Emil, naramdaman ko ang pagbigat ng dibdib ko. Parang may nakadagan na hindi ko maalis. Tumakbo ako palabas ng bahay ni Mia. Hindi ko na inintindi ang mga tawanan sa likod ko. Naririnig ko pa ang boses nila, ang mga pangungutya nila, pero hindi ko na sila nilingon. Ang bawat hakbang ko ay parang martilyong tumatama sa lupa. Hindi ko alam kung saan ako patungo, pero alam kong kailangan kong makalayo. Ang hangin sa labas ay malamig, pero hindi nito kayang palamigin ang galit na sumisigaw sa loob ko. Galit sa kanila, sa barkada ni Emil, kay Mia, sa kanya mismo. Pero higit sa lahat, galit ako sa sarili ko. Paano ko napaniwala ang sarili ko na totoo ang lahat? Paano ko hinayaang maging ganoon ako kahina? Sa kanto ng kalye tumigil ako. Hindi ko na kayang maglakad pa. Napaupo ako sa gilid ng bangketa. Pinilit kong pigilan ang mga luha, pero hindi ko kaya. Ang bawat patak ng luha ko ay parang apoy na bumabagsak sa balat ko. Tila naririnig ko pa ang boses ni Emil sa loob ng isip ko. Ang sabi niyang mahal niya ako. Ang mga pangako niyang hindi niya ako sasaktan. Lahat pala iyon ay kasinungalingan. Lahat ng iyon ay laro lang. Muli kong naisip ang mga araw na magkasama kami. Ang madalas niyang pag-text, ang mga palihim niyang sulyap sa akin tuwing nasa klase kami. Ang pagyakap niya sa akin noong umiyak ako dahil sa isang mababang markang nakuha ko. Akala ko noon, siya na ang taong magpaparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Pero ngayon, napagtanto ko na ang lahat ng yon ay bahagi lang ng plano nila. Isang laro na ginawa nila para pagtawanan ako. Biglang bumukas ang pintuan ng isang tindahan malapit sa akin at lumabas si Emil. Hindi ko alam kung sinundan niya ako o nagkataon lang na naroon siya. Pero nang makita niya ako, tumingin siya sa akin na parang may gustong sabihin. Tumayo ako, handang magsalita, handang isigaw sa kanya ang sakit na nararamdaman ko. Pero bago pa man ako makapagsalita, nilapitan niya ako at hinawakan ng braso ko. Sandali, pakinggan mo muna ako. Sabi niya, ang boses niya parang nagmamadali. Anong pakinggan? Sigaw ko. Hindi ba sapat na ang narinig ko kanina? Ginawa mo akong katawa-tawa, Emil. Ginamit mo ang damdamin ko para lang sa pustahan ninyo. Hindi ganoon, sagot niya. Pero kitang-kita sa mukha niya ang pagkailang. Oo, nagsimula ito bilang pustahan. Pero hindi ko inaasahan na ano? Na mahuhulog ako? Na magiging totoo para sa akin ang lahat? Naputol ang boses ko. Halos hindi ko na kaya ang bigat ng emosyon. Emil, niloko mo ako. Pinaglaruan mo ako. Ano pa bang gusto mong sabihin? Hindi siya nakasagot kaagad. Halatang nag-iisip siya ng tamang sagot. Pero sa halip na magsalita, nakita ko ang isang ekspresyon sa mukha niya na hindi ko inaasahan. Parang may lungkot. Parang may pagsisisi. Hindi ko alam kung totoo iyon o isa na namang parte ng laro niya. Bakit ka nandito? Tanong ko, lumayo ako sa kanya. Gusto mo bang mag-sorry? Gusto mo bang sabihin na hindi mo sinasadya? Oo, sagot niya. Gusto kong mag-sorry, pero hindi lang dahil sa pustahan. Gusto kong mag-sorry dahil mahal kita.
Tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Mahal? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos niyang gawing laro ang damdamin ko? Hindi ko alam kung paano ko paniniwalaan ang mga salitang iyon mula sa kanya. Napangiti siya ng bahagya, pero hindi yun ngiti ng kasiyahan. Parang ngiti na puno ng lungkot at pagkatalo. Alam kong hindi mo ako mapapatawad. Alam kong wala akong karapatan na humiling ng kahit ano sa'yo. Pero totoo ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko patutunayan yon. Pero gusto kong malaman mo. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo roon, nakikinig sa kanya. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong bumabaon sa puso ko. At sa kabila ng lahat, may parte sa akin na gustong maniwala. Gusto kong maniwala na kahit papaano, may totoo sa kanya. Pero hindi ko alam kung kaya ko pa. Emil, hindi ko alam kung ano ang totoo sa'yo. Sabi ko, ang boses ko nanginginig. Hindi ko alam kung paano ako magtitiwala sa'yo ulit. Bibigyan kita ng dahilan, sagot niya. Ang boses niya puno ng determinasyon. Kahit anong gawin ko, kahit gaano katagal, ipapakita ko sa'yo na totoo ako. Hindi ko inasahan na mahuhulog ako sa'yo, pero mahal kita. At handa akong gawin ang lahat para mapatawad mo ako. Pinigilan ko ang sarili kong maniwala. Pinigilan ko ang damdamin ko na umasa ulit. Pero bago ako makasagot, biglang dumating si Mia, hingal na hingal, at hinatak si Emil palayo sa akin. Emil, ano ba? Sigaw niya. Hindi ba tapos na ang pustahan? Bakit mo pa siya kinakausap? Tumigil si Emil. Kita sa mukha niya ang gulat. Tumitig siya kay Mia, tapos tumingin ulit sa akin. Hindi ito tungkol sa pustahan, Mia. Totoo ang nararamdaman ko. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang nagsalita si Mia, boses niyang puno ng panunuya. Totoo. Emil, huwag mo akong gawing tanga. Alam mo kung bakit ka nandito. Dahil natalo ka. Dahil kailangan mo siyang kumbinsihin na mahal mo siya. Isa pa rin itong laro. Napalitan ng lamig ang katawan ko. Parang yelo ang dumaloy sa aking mga ugat. Tumitig ako kay Emil, naghihintay ng sagot. Pero hindi siya nakapagsalita. Hindi niya ako matingnan ng diretsyo. At sa sandaling yon, alam ko na ang sagot. Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon. Parang nagising na lang ang katawan ko at biglang tumayo. Kahit ang dibdib ko ay parang may mga tinik na bumabaon sa bawat paghinga. Hawak ko ang cellphone ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang binubuksan ang inbox. Naroon ang mensahe niya. Si Jake. Ang lalaking akala ko'y totoo. Ang lalaking akala ko'y may sinseridad sa bawat tingin niya, sa bawat ngiti, sa bawat bulong ng mahal kita. San ka? Tanong niya. Simpleng tanong, pero parang sinuntok ang bituka ko. Nais ko sanang hindi nasagutin. Nais ko sanang itapon na lang ang cellphone na ito, pero hindi ko kaya. Hindi ko alam kung bakit. Kahit alam kong hindi na dapat, hinayaan ko pa rin ang sarili kong magpadala. Sinagot ko siya. Dito sa may park. Bakit? Mabilis ang sagot niya. Parang hinihintay ang reply ko. Andyan ka pa? Hintayin mo ako. Hindi ko masabi kung gusto ko siyang makita o kung gusto kong tumakbo na lang palayo. Pero hindi ako gumalaw. Nakaupo lang ako sa lamig ng bangko, ang mga mata ko nakatuon sa madilim na langit. Walang bituin, walang buwan. Para bang pati ang kalangitan ay sumasabay sa sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas bago ko narinig ang mga hakbang. Una, dahan-dahan. Tapos, pabilis ng pabilis, tila nagmamadali. Nang tumingin ako, naroon siya, si Jake. Ang lalaking akala ko'y magmamahal sa akin ng totoo. Ang lalaking akala ko'y ako ang mundo niya. Ngumiti siya. Buti nandito ka pa. Hindi ko siya sinagot. Tumayo lang ako. Tiningnan siya ng diretso sa mata. Wala na ang init ng damdamin ko. Wala na ang kilig na dati kong nararamdaman tuwing lumalapit siya. Ang natira na lang ay ang bigat, ang sakit, ang galit na pilit kong itinatago. Anong kailangan mo? Tanong ko. Malamig ang boses ko. Napansin ko ang bahagyang pag-aalinlangan sa mga mata niya.
Hindi siya sanay sa ganitong tono ko. Siguro, iniisip niya na ako pa rin ang dating ako, ang babaeng handang magpatawad, ang babaeng bulag sa lahat ng kasinungalingan niya. Pwede ba tayong mag-usap? Sabi niya. Halos pabulong, parang natatakot sa sagot ko. Ano pa bang dapat pag-usapan? Sagot ko. Hindi iniwas ang mga mata ko sa kanya. Tapos na, Jake, alam ko na ang lahat. Nakita ko ang pagkalito sa mukha niya, pero alam kong hindi siya inosente. Alam kong alam niya kung ano ang tinutukoy ko. Alam niya ang laro nila. Alam niya ang ginawa nila. Hindi siya umimik. Ang mga mata niya, sinubukang maghanap ng sagot sa mukha ko. Nagpustahan kayo, di ba? Tuloy ko. Nagpustahan kayo kung sino ang makakakuha ng o ko. At ikaw ang nanalo. Tama ba ako? Halos hindi siya gumalaw. Para siyang estatwa sa harapan ko. Pero ang tahimik na reaksyon niya ang nagpatunay sa lahat. Wala na siyang maitatanggi. Hindi ko na kailangang marinig pa ang kumpirmasyon mula sa bibig niya. Ang katahimikan niya ang sagot. Alam mo ba kung gaano kasakit? Tanong ko, ang boses ko mas malakas na ngayon. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Akala ko, Jake, akala ko totoo ka. Akala ko, espesyal ako sa'yo. Pero ano? Pustahan lang pala ang lahat ng ito? Sandali, biglang sabi niya. Ang boses niya nagmamadali. Hindi ganun yon. Oo, Jake. Naputol siya, halatang gulong-gulo. Oo, may pustahan. Pero hindi ko sinasadya. Anong hindi mo sinasadya? Sigaw ko, hindi ko na kaya. Ang damdamin ko parang bulkan na sumabog. Sana sinabi mo na lang sa umpisa. Sana hindi mo na ako nilapitan kung ganun lang pala ako sa'yo. Dumilim ang paligid. Parang sumabay ang hangin sa bigat ng pakiramdam ko. Parang bumagal ang lahat ng bagay sa paligid. Maliban sa tibok ng puso ko na tila gusto nang sumabog. Nakita ko siyang naglakad palapit, pero umatras ako. Hindi ko na kayang maramdaman ang presensya niya. Please, pakinggan mo ako, sabi niya, ang boses niya desperado. Hindi ko ginusto yon. Oo, nagsimula sa pustahan, pero hindi na yon ang dahilan kung bakit nandito ako. Mahal kita. Totoo yon. Mahal? Ang salitang yon, na dati pinangarap kong marinig sa kanya, ngayon ay parang lason. Mahal. Paano niya nasabi yon ng ganoon kadali? Paano niya nagawang baliwalain ang ginawa niya? Napailing ako. Pilit na pinipigilan ng luha na patuloy na bumabagsak. Kung mahal mo ako, bakit mo nagawa to? Kung mahal mo ako, bakit mo ako ginamit para sa laro niyo? Hindi siya sumagot. Nakayuko lang siya, parang batang nakagawa ng kasalanan. Pero hindi na ako ang dating ako na madaling maawa. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Tama na. Sapat na. Tumalikod na ako handa nang umalis. Pero bago pa ako makalayo, narinig ko ulit ang boses niya. Mas malakas, mas puno ng emosyon. Teka, hindi lang ako ang may kasalanan dito. Tumigil ako sa paglalakad. Dahan-dahan akong lumingon. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko ang biglang pagbalik ng lakas ng loob niya. Ang tingin niya sa akin, puno ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Galit, sakit, o baka desperasyon. Hindi lang ako ang naglaro. Hindi lang ako ang may kasalanan. Alam mo kung sino ang totoong dahilan ng lahat ng to? Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Pero bago pa ako makapagtanong, binanggit niya ang isang pangalan. Isang pangalan na hindi ko inakala. Ang pangalan ng pinakamatalik kong kaibigan. Ang mundo ko, tuluyang gumuho. Pagkatapos ng gabing yon sa bahay nila, akala ko tuluyan ng magbabago ang takbo ng lahat. Nakakita ako ng pag-asa sa mga mata ni Caleb, ang lalaking matagal ko nang hinahangaan. Hindi ko inakala na magagawa niyang magpakumbaba at magpakita ng interes sa akin. Ang mga simpleng tanong niya tungkol sa buhay ko, ang mga ngiti niyang tila sinadyang iparamdam na ako lang ang mahalaga sa sandaling yon. Lahat ng yon ay nagbigay liwanag sa puso kong matagal nang nauupos. Sa sumunod na mga araw, palagi na siyang nagte-text. Kumain ka na ba? Kamusta ang klase mo? Miss mo na ba ako? Ang bawat mensahe niya ay parang laging may kalakip na kilig.
Hindi ko mapigilan ang sarili kong ngumiti sa tuwing naririnig ko ang tunog ng cellphone ko. Ramdam ko ang init ng atensyon niya. Napaisip ako, baka nga totoong may nararamdaman siya para sa akin. Isang hapon, niyaya niya akong magmeryenda sa paborito kong kainan. Habang hinihintay ko siya sa labas, hindi ko mapigilang kabahan. Pinilit kong kalmahin ang sarili, pero ang puso ko'y parang may sariling buhay na tumatakbo ng mabilis. Nang dumating siya, suot ang simpleng puting polo na bagay sa kanya. Parang tumigil ang mundo. Nakangiti siya at sa mga sandaling yon, pakiramdam ko ako ang pinakamahalagang tao sa paligid. Ano? Gutom ka na ba? Tanong niya habang binuksan ang pinto ng kainan. Hindi ko alam kung gutom nga ba ako o kung ang presensya niya lang ang nagpapakulo sa tiyan ko. Tumango ako, ngumingiti ng bahagya. Nang umupo kami sa mesa, sinimulan niyang magkwento tungkol sa mga barkada niya, sa paborito niyang banda, sa mga pangarap niya. Parang ang dali niyang kausap, parang ang lapit niya sa akin. Sa tuwing tumatawa siya, nararamdaman ko ang init sa puso ko. Hindi ko naiwasang isipin, totoo na ba ito? Pero sa kabila ng saya ko, may kung anong bumabagabag sa akin. Sa tuwing titigil siya sa pagkwento, may kakaibang aura sa mga mata niya. Parang may itinatago. Sinubukan ko itong iwaglit sa isip ko. Siguro, iniisip ko lang yon dahil nasanay akong magduda sa sarili. Pagkatapos ng merienda, niyaya niya akong maglakad-lakad. Sa park, naupo kami sa isang bench na tahimik at malayo sa iba. Nag-usap kami tungkol sa mga bagay na hindi ko inaakalang magiging tema ng usapan namin. Mga sikreto, mga hiling, mga takot. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, mas lalo kong nararamdaman na mayroon kaming koneksyon. Alam mo, sabi niya, ikaw yung tipo ng tao na hindi mo pwedeng baliwalain. May kung anong kakaiba sa'yo. Napatingin ako sa kanya at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng sinabi niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kaya ngumiti na lang ako. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sabihin, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagiging ganito. Ikaw ang dahilan kung bakit ang dating mahina kong puso ay natutumuling magtiwala. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilan ang sarili kong mapaluha. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa sobrang saya. O siguro dahil sa takot na baka biglang mawala ang lahat ng ito. Pero sa kabila ng luha, pinili kong maniwala. Pinili kong magtiwala sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas at naging mas madalas ang pagsasama namin ni Caleb. Mas naging malapit kami, mas naging komportable sa isa't isa. Sa tuwing tumititig siya sa akin, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko. Malakas, buo, handang sumugal. Pero isang gabi, habang nag-scroll ako sa social media, may nakita akong post mula sa isa sa mga kaibigan ni Caleb. Isang larawan nilang magkakasama, may caption na, "Kaya mo yan bro? Pustahan to. Huwag kang susuko." Biglang sumikip ang dibdib ko. Pustahan? Anong ibig sabihin ng pustahan? Sinubukan kong hindi mag-isip ng masama. Baka naman tungkol yun sa ibang bagay. Pero habang binabasa ko ang mga komento, unti-unting luminaw ang lahat. Akala ko hindi mo kaya bro. Mukhang effective ang charm mo ah. Grabe tol. Ang dali mo lang palang mapaikot yon. Ang dami mong effort, pero worth it naman. Kita mo naman, hook na siya. Ang mundo ko'y gumuho. Ang bawat salita, parang kutsilyong tumatama sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Ang lalaking akala kong totoo, ang lalaking akala kong may nararamdaman para sa akin, ginamit lang pala ako para sa laro nila. Pustahan lang pala ang lahat ng ito. Tumayo ako mula sa kama, nanginginig. Gusto kong magsisigaw, gusto kong magtanong, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng mga paa ko, na parang hinihila pababa ng sakit na nararamdaman ko. Tinext ko si Caleb. Pustahan lang pala ako sa'yo? Hindi ko akalain na magre-reply siya agad.
Sino nagsabi sa'yo niyan? Hindi ko alam kung mas magagalit ako dahil sa hindi niya pagtanggi o dahil sa tanong niya. Parang sinisigurado niyang hindi ako dapat makaalam. Pero sa puntong yon, wala na akong pakialam. Alam ko na ang totoo. Alam ko na ang laro nila. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Ang huling text na sinend ko sa kanya, "Huwag mo na akong kausapin. Hindi mo na ako kailangang pagsinungalingan." Pinatay ko ang cellphone ko at naupo sa gilid ng kama. Naramdaman ko ang luha sa pisngi ko. Malamig. Pero mas malamig ang sakit sa puso ko. Sa gabing iyon, natutunan ko ang isang bagay. Ang pagmamahal ay hindi laging totoo. At hindi lahat ng ngiti ay may kasamang sinseridad. Ngunit sa likod ng sakit, may isang tanong na bumabagabag sa akin. Ano kaya ang mangyayari kung hindi ko pinutol ang lahat? Ang hangin ng gabi ay malamig, ngunit ang init na sumisiklab sa loob ko ay hindi kayang patayin ng kahit anong lamig. Nakaupo ako sa ilalim ng malaking puno sa plaza. Ang mga bituin sa langit ay tila mga saksi sa sakit na nararamdaman ko. Sa bawat paghinga, ramdam ko ang bigat ng bawat alaala. Mga ngiti niya, mga titig niya, mga salitang akala ko'y totoo, pero lahat pala'y kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Bulong ko sa sarili, pilit iniintindi ang lahat, pero sino nga ba ang niloloko ko? Alam ko kung paano nagsimula ang lahat. Ang simpleng hi, ang hindi maipaliwanag na tuwa, tuwing magtatama ang aming mga mata, ang paglalapit ng aming mga mundo. Alam ko rin kung paano ito natapos. Isang malupit na biro na ginawa nilang laro. Ako ang naging tampulan ng kanilang kasiyahan. Naalala ko pa ang araw na yon. Nakangiti siya habang inaabot ang isang piraso ng papel. "Pumasok ka mamaya sa coffee shop na malapit sa eskwelahan. May sorpresa ako sa'yo," sabi niya. Ang tono ng boses niya, ang paraan ng pagkakangiti niya, lahat ay tila perpekto. Walang bahid ng pagkukunwari. Kaya naman naniwala ako. Pagdating ko sa coffee shop, agad ko siyang nakita. Nakaupo siya sa isang sulok, may hawak na baso ng kape. Ang mga mata niya ay tila naghihintay. Sa bawat hakbang ko papalapit, naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero para akong batang nananabik. Nang umupo ako sa harap niya, ngumiti siya at kinuha ang kamay ko. "Alam mo, matagal na kitang gusto," sabi niya. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa pandinig ko. Hindi ko na napansin ang mundo sa paligid. Siya lang ang mahalaga sa mga sandaling iyon. Pero sa likod ng kanyang mga mata, may isang bagay na hindi ko nakita. Isang lihim na bumaliktad sa lahat. Hindi ko alam na habang hawak niya ang kamay ko, may isang grupo ng mga tao sa kabilang mesa na pinagtatawanan ako. Hindi ko alam na ang bawat titig niya, bawat salita, bawat ngiti ay bahagi lamang ng laro nila. Isang pustahan na ang layunin ay ang gawin akong tanga. Ilang araw ang lumipas at ang mundo ko ay tila puno ng kulay. Tuwing magkausap kami, tuwing magkasama kami, nararamdaman ko ang kakaibang saya. Naisip ko, siguro, ito na ang simula ng lahat. Siguro, siya na talaga ang hinihintay ko. Pero ang saya na yon ay biglang naglaho nang marinig ko ang usapan nila sa likod ng gym isang hapon. "Pare, panalo ka na. Grabe, ang bilis mo siyang napalapit," sabi ng isang lalaking hindi ko kilala. Tumawa ang isa pa at sinagot siya, "Siyempre, na hindi ko alam kung paano ako nakarating sa parke noong gabing iyon. Naglalakad lang ang mga paa ko, tila may sariling isip, habang ang dibdib ko'y binabalot ng malamig na hangin at bigat ng mga tanong. Ang mga ilaw sa paligid ay malabo, parang mga alaala na pilit kong binabalikan, ngunit hindi ko kayang hawakan. Sa gilid ng damuhan, nakita ko ang bench kung saan madalas kaming mag-usap ni Marco. Doon ko naramdaman ang unang kirot ng katotohanan. Si Marco, ang lalaking pinaniniwalaan kong totoo ang bawat ngiti, bawat bulong, bawat tingin. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon nang buo ang loob. Paano niya nagawang kunin ang tiwala ko, ang puso ko, habang may nakatago palang kalokohan
sa likod ng kanyang mga pangako. Ang sakit ay parang matalim na punyal na paulit-ulit akong tinutusok, habang ang mga salita ng kanyang barkada ay paulit-ulit ding umaalingaw-ngaw sa isip ko. Pare, panalo ka na. Hindi namin akalaing magagawa mong mahalin ka talaga ni Claire. Grabe, ang galing mo. Hindi ko kayang kalimutan yon. Nakaupo ako sa bench, nakatingin sa madilim na langit, at pilit na sinasagot ang tanong na bakit. Bakit kailangang maging pustahan ang pagmamahal? Bakit kailangang gamitin ako para lang sa isang laro? Nang gabing iyon, naramdaman ko ang isang uri ng galit na hindi ko pa nararanasan. Hindi lang galit para sa kanila, galit para sa sarili ko. Bakit ako naniwala? Bakit ako nagpadala? Bakit ko hinayaang maging parte ng isang kwentong wala palang katotohanan? Naramdaman ko ang mga luha ko. Pinilit kong pigilan, pero hindi ko kaya. Ang bawat patak ay parang sigaw mula sa puso ko na hindi maririnig ng kahit sino. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, pero anong mangyayari? Wala. Walang magbabago. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay isang kasinungalingan. Ang lahat ng sinasabi ni Marco, ang mga mahal kita, ang hindi kita iiwan, ang ikaw ang mundo ko, ay wala palang halaga. Hindi ko na malayang may mga yapak na palapit sa akin. Pamilyar ang tunog ng mga sapatos sa damuhan, pero hindi ko inangat ang tingin ko. Baka isa lang itong estranghero. Baka hindi mahalaga. Pero nang tumigil siya sa harap ko, nang marinig ko ang boses niya, natigil ang mundo ko. Claire, kailangan nating mag-usap. Si Marco. Ang taong dahilan ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ang taong pinagkatiwalaan ko, minahal ko, at ngayon ay parang anino lang ng kung sino siya dati. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Kaya nanatili akong tahimik, nanatili akong nakayuko, kahit na ang puso ko'y nagbabaga sa galit. Claire, hindi ko alam kung paano ako magsisimula, pero hindi ko sinasadya. Hindi ko akalaing magiging ganito. Hindi ko akalaing tumayo ako. Hindi ko siya hinayaang tapusin ang sasabihin niya. Ayoko nang makarinig ng kahit ano mula sa kanya. Ayoko nang maramdaman ang bigat ng kanyang mga salita dahil alam kong kahit ano pa ang sabihin niya, hindi nito mababago ang ginawa niya. Marco, ano pa bang gusto mong sabihin? Na hindi mo sinasadya? Na nagbago ka? Na mahal mo ako? Anong silbi ng lahat ng yon kung simula pa lang kasinungalingan na ang lahat? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin, parang nawawala sa sarili. Pero hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong ulitin ang mga kasinungalingang sinabi niya noon. Alam mo, Marco, hindi ko alam kung paano mo nagawa to. Hindi ko alam kung paano mo nakayanan ang lahat ng sakit na ibinigay mo sa akin. Pero isa lang ang sigurado, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi ko na kailangan ang paliwanag mo. Tatalikod na sana ako, pero hinawakan niya ang braso ko, mahigpit, parang desperado. Ang boses niya ay pabulong, puno ng emosyon. Claire, mahal kita. Totoo yon. Hindi ko sinasadyang masaktan ka, pero mahal kita. Hindi ko sinasadya ang pustahan. Hindi ko sinasadyang... Naputo lang sasabihin niya nang biglang may sumigaw mula sa likuran namin. Boses ng isang lalaking pamilyar, pero hindi ko agad mawari kung sino. Nang lingunin ko, nakita ko si Ryan, isa sa mga barkada ni Marco. Hawak niya ang kanyang cellphone at may ngiti sa kanyang mukha na parang nanunuya. Galing mo, Marco. Ang drama mo, parang pelikula. Pero tama na yan, pare. Wala nang kwenta. Panalo ka na, di ba? Wala ka nang kailangang patunayan. Ang buong katawan ko'y nanigas. Ang mundo ko'y parang bumagsak sa ilalim ng mga paa ko. Si Marco, na kanina lang ay nagmamakaawa, ay biglang tumalikod kay Ryan, galit na galit, at sinugod siya. Ryan, wala kang alam. Tumigil ka. Pero huli na. Ang mga salitang binitiwan ni Ryan ay sapat na para sirain ang kahit anong natitira pang tiwala ko kay Marco. Tumakbo ako.
pero hindi ko alam kung saan. Ang mga yapak ko'y mabilis, desperado, tila hinahabol ng mga demonyo ng nakaraan. Ang puso ko'y parang sasabog, habang ang isip ko'y puno ng galit, sakit, at pagkamuhi. Bakit? Bakit kailangang mangyari ito? Bakit kailangang maging ganito ang kwento namin? At higit sa lahat, bakit hindi ko nakita ang totoong Marco? Bakit hindi ko alam na sa likod ng lahat ng kanyang ngadas na ngiti, may nakatago palang laro? Nakaharap ako ngayon sa salamin, pero parang hindi ko nakilala ang refleksyong nakikita ko. Ang babaeng nasa harapan ko ay basag. Basag ang tiwala, basag ang puso, basag ang kaluluwa. Akala ko, pagkatapos ng lahat, makakabangon ako ng madali. Pero hindi pala ganun kadali kapag ang nagpatumba sa'yo ay ang taong akala mo'y magiging dahilan ng pagbangon mo. Humigpit ang pagkakakapit ko sa gilid ng lababo, pilit pinipigilan ang pag-agos ng luha. Tama na, bulong ko sa sarili ko. Pero para bang may sariling mundo ang mga luha ko. Tuloy pa rin sila, walang awa. Ang sakit na nararamdaman ko, para bang hindi nauubos. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang katotohanang ginamit lang ako o ang katotohanang naniwala ako. Nagsimula ang lahat nang magyaya si Lucas na lumabas kami. Hindi ko inakalang mangyayari iyon. Hindi ko inakalang babanggitin niya ang pangalan ko sa harap ng lahat ng mga kaibigan niya. Si Ella, sabi niya noon, sabay ngiti na para bang ako lang ang babae sa mundo. Gusto kong makasama siya. Aaminin ko, kinilig ako. Sino ba namang hindi kikiligin sa ganong klaseng atensyon? Si Lucas, ang lalaking hinahangaan ng lahat, ang crush ng bayan, ang lalaking matagal ko nang pinagdarasal na mapansin ako, bigla na lang akong nilapitan. Ang puso ko noon, parang tambol na hindi mapigilan sa bilis ng pagtibok. Hindi ko alam na ang tambol na yon, sa huli, ay hahantong sa pagkalas ng lahat ng PC na nag-uugnay sa akin. Lumipas ang mga araw at sa bawat pagkakataong magkasama kami, mas lalong lumalim ang pagkagusto ko sa kanya. Sa tuwing tinitingnan niya ako, pakiramdam ko ako ang pinakamagandang babae sa mundo. Sa tuwing hinawakan niya ang kamay ko, para bang wala ng ibang tao sa paligid. Sa tuwing tatawa siya sa mga biro ko, iniisip ko, siguro, mahal niya rin ako. Pero may isang bagay na hindi ko napansin. Ang mga sulyap ng mga kaibigan niya, ang mga lihim na bulong, ang mga pilit na pigil na tawa, ang kakaibang titig nila sa akin tuwing magkasama kami ni Lucas. Naisip ko noon, baka naiinggit lang sila. Baka hindi nila matanggap na ang pinakasikat nilang kaibigan, ang taong parang perpekto sa kanilang mata, ay nagbigay pansin sa isang simpleng babaeng tulad ko. Hanggang dumating ang gabing iyon, naalala ko pa ang bawat detalye, ang amoy ng hangin, ang liwanag ng buwan, ang ingay ng musika sa background habang nasa party kami. Hinatak ako ni Lucas papunta sa likod ng bahay, malayo sa ingay, malayo sa lahat. Ang ngiti niya, para pa ring bituin na gumagabay sa akin sa madilim na gabi. May sasabihin ako sa'yo, sabi niya. Anong sasabihin mo? Tanong ko. Habang pilit pinipigilan ng kaba sa dibdib ko. Hawak niya ang kamay ko, mahigpit, parang ayaw na niyang bitawan. Ella, sabi niya, mahal kita. Parang huminto ang oras. Ang mga salitang yon, ang mga salitang matagal ko nang inaasam na marinig, mula sa kanya, sa wakas ay nasabi na niya. Hindi ko napigilan ng mangiti ko, ang pagtulo ng luha sa mata ko. Lucas, sagot ko, mahal din kita. Niyakap niya ako, mahigpit. At sa sandaling iyon, pakiramdam ko. Wala nang mas mahalaga pa. Pero ilang minuto lang ang lumipas at sinira ng isang tawag ang lahat. Bumalik kami sa loob ng bahay at doon ko nakita ang mga kaibigan niya. Nakangiti sila, nakatingin sa akin, para bang may alam silang hindi ko alam. Hindi ko maintindihan ang mga tingin nila. Pero hindi ko rin inisip na magtanong. Ang mahalaga, mahal ako ni Lucas at mahal ko siya. Pero mali pala ako. Panalo ka, Lucas! Sigaw ni Angelo, ang pinakamalapit niyang kaibigan, habang hawak-hawak ang isang bote ng beer. Grabe,
Hindi ko akalain na magagawa mo yun. Nagkatinginan ng lahat, nagtawanan, at sa bawat tawanan nila, para bang may pumipisil sa puso ko. Anong ibig sabihin nila? Tanong ko, habang pilit na pinipigilan ang pag-alon ng takot sa dibdib ko. Napatingin si Lucas sa akin at sa isang iglap, nawala ang ngiti niya. Ella, sabi niya, pero hindi niya maituloy. Ang mga mata niya, biglang puno ng takot, pero hindi ko alam kung para sa akin o para sa sarili niya. Anong ibig sabihin nila? Ulit ko, mas malakas, mas puno ng galit. Tumawa si Angelo, walang pakialam sa nararamdaman ko. Pustahan lang, Ella. Nagpustahan kami kung kaya ni Lucas na paibigin ka. At tingnan mo, panalo siya. Para akong sinuntok sa sikmura. Hindi ako makagalaw, hindi makapagsalita. Ang mga salita ni Angelo, paulit-ulit sa utak ko. Parang sirang plaka na hindi tumitigil. Pustahan lang, nagpustahan kami. Paibigin ka. Nakita ko ang tingin ni Lucas. Puno ng pagsisisi, puno ng pagmamakaawa. Pero wala na akong pakialam. Ang sakit na nararamdaman ko, ang galit, ang puot, lahat sumabog sa loob ko. Pustahan lang pala, Lucas? Tanong ko, habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Ginamit mo lang pala ako? Hindi siya sumagot. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. At sa katahimikan niya, doon ko nahanap ang sagot. Tumakbo ako palabas. Hindi alintana ang tawag niya, ang sigaw ng pangalan ko. Ang mga luha ko, tuloy-tuloy sa pag-agos, pero hindi ko pinigilan. Hindi ko na kaya. Akala ko, siya ang magsasalba sa akin mula sa lungkot. Pero siya pa pala ang nagtulak sa akin sa bangin. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, pilit kong binubuo ang sarili kong basag na puso. Pero sa gitna ng lahat ng sakit, may narinig akong boses mula sa likod ko. Isang pamilyar na boses na hindi ko inaasahan. Sinabi ba nila ang totoo, Ella? Tanong niya. Pumunta ako sa tambayan nila kinabukasan, sa kabila ng maingay na babala sa isip ko. Siguro, gusto ko pa ring marinig mula sa kanya ang paliwanag, kahit pa nasaktan na ako ng todo. Hindi ko alam kung anong klase ng katangahan ang nagtulak sa akin para harapin si Adrian. Pero nandito na ako, kinakabahan, galit, at umasa pa rin kahit kaunti. Nakita ko siya agad, nakaupo sa kahoy na bangko. Tumatawa habang kausap ang mga barkada niya. Ang liwanag sa mukha niya na dati tila akin, ngayon ay parang dayuhan na. Hindi ko maalis ang bigat sa dibdib ko habang papalapit ako. Naririnig ko ang pagtawa ng mga kaibigan niya. Malalim, malakas, parang hindi sila kailanman nagkasala. Napansin niya ako. Tumigil ang ngiti niya pero hindi siya bumangon. Tumayo lang ako sa harap nila. Pilit na hinahanap ang lakas ng loob para magsalita. Adrian, ang sabi ko, diretso, walang paligoy-ligoy. Gusto kong malaman, bakit mo ginawa yon? Bakit mo akong niloko? Tahimik. Parang tumigil ang mundo. Naririnig ko lang ang tunog ng hangin sa mga dahon, ang tibok ng puso ko, ang pagkaluskos ng galit sa ilalim ng balat ko. Tumayo siya, mabagal, at ngumiti. Hindi ang tipong ng ngiti na nagbibigay comfort, kundi ngiti na parang nananadya. Ginawa ko lang ang sinabi nila. Sagot niya, sabay turo sa mga barkada niyang nakangisi rin. Challenge lang, wala lang. Wala namang personalan, di ba? Halos bumagsak ang mundo ko sa narinig ko. Sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang pagguho ng lahat ng pinaniwalaan ko. Ang mga alaala namin, ang mga ngiti, tawanan, kwentuhan. Lahat pala, peke. Pustahan lang. Wala lang. Ulit ko, nanginginig ang boses. Hindi ko maipaliwanag ang halo-halong emosyon, galit, sakit at pagkasuklam. Ako ang ginamit niyo para sa walang kwentang laro niyo? Dumagundong ang tawanan sa paligid. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang pagtawa nila o ang malamig na tingin ni Adrian na para bang wala akong halaga. Hindi man lang siya nagpakita ng pagsisisi. Relax ka lang, ha? Sabi ng isa sa kanila, si Marco,
na palaging may maangas na tono. Hindi ka naman nasaktan physically, di ba? Emotional damage lang to, palamig ka na lang. Nag-init ang mukha ko, hindi dahil sa hiya kundi sa galit. Ang hangin sa paligid ko parang lumalabo. Hindi ko na sila naririnig ng malinaw. Ang mga mata ko, nakatutok lang kay Adrian, pilit hinahanap ang kahit kaunting konsensya sa kanya. Pero wala akong mahanap. Alam mo, sabi niya, sabay haplos sa buhok niya na parang siya pa ang biktima. Hindi ko rin naman ginusto. Pero sumama ka, di ba? Nagtiwala ka. So technically, kasalanan mo rin. Ang mga salitang yon ang tumapos sa lahat. Parang bigla akong hinila sa ilalim ng tubig. Hindi makahinga. Hindi makagalaw. Ako? Kasalanan ko? Paano naging kasalanan ko ang pagkakaroon ng puso? Tumakbo ako palayo. Hindi ko na sila kaya pang harapin. Hindi ko na kaya pang magtanong. Pero bago ko tuluyang makalayo, narinig ko ang huling tawanan nila. Ang huling panunukso ng isa sa barkada ni Adrian. Panalo tayo. Worth it ang pustahan, bro. Napatigil ako. Worth it? Worth it ang pagmamahal ko? Worth it ang pagkatao ko? Worth it ang pag-iyak ko gabi-gabi? Worth it ang lahat ng tiniis ko para sa kanya? Napaluhod ako sa damuhan. Pilit hinahanap ang sagot sa mga tanong ko. Pero tila wala akong makitang sagot. Ang lahat ng pinaniwalaan ko, ang lahat ng mga pangarap ko kasama siya, lahat iyon ay parang abo na hinipan ng hangin. Ngunit habang nakaluhod ako, naramdaman ko ang malamig na presensya sa likod ko. Bumangon ako,